Tayo po ay magpapatuloy sa ating serye ng pag-aaral sa aklat ng Juan, Ebanghelyo sangayon ni kay Apostol Juan. So mahaba-haba pa po ang ating takbuhin sa Ebanghelyong ito. Pero nakakatuwa hong isipin na tayo ay lumagpas na halos sa gitna, no? Nasa chapter 14 na tayo ng pangangaral po natin sa Ebanghelyong ito. Kung di ako nagkakamali, naka-around 80 sermons na tayo sa loob ng chapter 14, na dito po sa aklat ng Ebanghelyo. Pero salamat sa Diyos dahil tayo po ay nasa bahagi na ng talatang 7 hanggang 11. So yan po yung ating i-cover sa ating pangangaral po ngayon. So ito po ay bahagi pa rin ng tinatawag na farewell discourse from chapters 13 to 17. Makikita ho natin dito ang pag-uusap ng mga alagad at ng ating Panginoong Jesucristo bilang kanyang habang siya ay nagbibigay ng mga panghuling tagubilin, pamamaalam sa kanyang mga alagad bago po siya mapako doon sa krus. Tayo po ngayon ay nasa talatang 7 na ng kabanatang 14. Mangyari po na minsan pa tayo magsitayo ating basahin ng salita ng Diyos na nakasulat again sa Juan kabanatang 14 talatang 7 hanggang 11. Ako po'y babasa, mga kapatid. Sige po, tumayo po tayo. Ako po'y babasa sa salin ng magandang balita, Biblia. So, pakisundan nyo na lamang po ako sa inyong mga mata dahil alam ko iba-iba tayo ng salin. Sabi dito sa verse 7, kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, kay tagal na ninyo akong kasama, hanggang ngayon hindi mo pa ako kilala, Felipe? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo, ngunit ang Ama na nananatili sa akin ang siyang gumaganap ng kanyang gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. Pagpalain po ng Diyos ang pangangaral at ngayon ay ang pakikinig ng kanyang mga salita. Makakaupo na po kayo, mga kapatid at mga minamahal. Ang titulo po ng ating sermon na maririnig ngayong umaga ay Like Father, Like Son. Like Father, Like Son. At mga kapatid, isa po sa nakakatuwang pagmasdan, lalo na kung meron pa kayong maliliit na mga anak, sa oras po na ito ako ay meron ng 2 na maliliit, 4 na ang aking mga anak, pero yung 2 ay medyo malaki na ng konti. Yung 2 sa kanila ay maliliit pa ho masyado. At nakakatuwa hong pagmasdan yung maliliit na bata, yung maliliit na anak. Isa sa kinatutuwa ko pong makita sa kanila yung reflection ng aking sarili. Lalo na po sa bunso kong anak na si Kyrie, marami nagsasabi na ito daw po talaga ay kamukhang-kamukha ko, parang maliit po na version ko. Sabi po nila mini-me, At lalo po ako natutuwa dahil maliban sa siya ay kamukha ko, marami hong nagsasabi na napaka-pogi daw niya. So kung siya po ay kamukha ko at sabi pogi siya, so ano ako? Sabi natin, cute daw, hindi daw pogi. Kaya sa'yo ako, ate, hindi ka sinungaling, Kaya po nakakatuwa, So, maliban sa nakikita ko yung itsura ko sa kanya, nakikita ko din po yung ilan kong mga ugali sa aking mga anak, Lalo na po kung nakuha ni Kyrie yung aking itsura, si Thea naman, bagamat medyo meron din siyang semblance ng aking itsura, parang kuhang-kuha niya yung aking ugali, Dahil may isang pagkakataon na naririnig ko si Thea habang ako ay nandun sa aking study room na sinusubukan niyang lakihan yung kanyang boses. Sabi niya, ganun, parang ginagaral-gal niya, nilalakihan niya yung boses.
sumisigaw siya. So napalabas ako, ano ka ako nangyayari? Yung pala, pinapagalitan niya yung kanyang mga kuya. So si Kian at saka si Tim, habang nakakunot yung kanyang noo, no, at yung boses niyang napakaliit, sinusubukan niya ang palakihin, sinisigawan niya yung. So naalala ko kung paano ko minsan pinapagalitan yung aking mga anak. So parang nakikita pala niya, ginagaya niya, no? So para kung nakikita ko pati yung sarili ko, no, doon sa aking anak na si Thea, no, hindi lang po kay Kyrie. Siyempre si Kyrie hindi pa naman natin alam, maliban sa mahilig siyang kumain o matakaw siya, wala pa ako nakikitang katangian ko na nasa kanya, no, maliban sa itsura. Pero alam niyo mga kapatid, yung ating Diyos Ama sa langit ay ganun din po nating maituturing, kapag po siya po ay ikinonekta natin sa kanyang relasyon sa kanyang anak, namely ang ating Panginoong Hesukristo. Sila po mag-ama, hindi po gaya na naituro ko na sa inyo sa Sunday School, hindi po dahil sa literally ipinanganak ng Ama ang Diyos Anak, namely ang ating Panginoong Hesukristo. Sila po ay mag-ama dahil tinataglay po ng ating Panginoong Hesukristo ang lahat ng katangian ng Ama. Kung naalala nyo yung ating Sunday School lesson, minsan hindi yan maintindihan ng mga Muslim, kaya nire-ridicule nila yung ating paniniwala. Ibig sabihin, may anak ang Diyos. Ibig sabihin, ng anak wika ang Diyos. So, ang ibig sabihin lang ho ng siya po ay anak ng Diyos, yun po'y pumapatukol maliban sa pagiging distinct ng ama at anak. Hindi ang ama ay ang anak at hindi ang anak ay ang ama. Ay ito'y pumapatungkol din sa pagkakaroon ng mga katangian ng anak na meron din po ang ating ama sa langit. So lahat ng katangian ng ama ay taglay-taglay ng anak. Kaya po siya ay tinatawag ring anak ng Diyos. Sa mga talatang ating pinag-aaralan po ngayon, na binabahagi din po, na atin pong ay bahagi din po rather ng tinatawag po na farewell discourse ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad, na mababasa po natin yung mga katotohanan ng binabanggit ko po sa inyo, na yung katangian ng Ama, makikita rin po natin na taglay-taglay lahat, 100% ng kanyang anak. Kaya naman po yung main truth na gusto ko pong ibahagi sa inyo ay ito po, isulat nyo po, tandaan. Makikilala natin ang Diyos Ama sa pamamagitan ng Diyos Anak. Ulitin ko po, makikilala natin ang Diyos Ama sa pamamagitan ng Diyos Anak. And in verses 7 to 11, mababasa natin ang tatlong kaparaanan kung paano natin makikilala ng lubos ang Diyos Ama sa persona ng kanyang anak na si Hesukristo. Una, makikilala natin ang Ama sa pamamagitan ng pagtingin natin sa mga katangian ng kanyang anak. Makikita ho natin yan in verses 7 to 9. Pangalawa, makikilala natin ang Ama sa pamamagitan ng pakikinig natin sa salita ng kanyang anak in verse 10. And then panghuli, makikilala natin ang Ama sa pamamagitan ng pag-obserba natin sa mga gawa ng anak in verse 11. So isa-isahin po nating pag-aralan ng mabagal, kung hindi nyo po nasulat yung mga binanggit kong punto, sa dahan-dahan nating isa-isang pag-aaralan. So unang punto, mga kapatid, sa paanong paraan natin makikilala ang Ama sa pamamagitan ng anak. Makikilala natin ang Ama sa pamamagitan ng pagtingin sa mga katangian ng anak. Makikilala natin ang Ama sa pamamagitan ng pagtingin sa mga katangian ng anak. So makikita po natin yan sa usapan ng ating Panginoong Hesukristo at ni Felipe in verses 7 to 9. Sabi po doon ng ating Panginoon in verse 7 sa inyong mga Biblia, kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakita. So ito po ay bahagi ng sagot ng ating Panginoong Hesukristo kay Tomas. Kung maalala ninyo, in verses 5 to 6 na pinag-aralan natin last Sunday, meron pong tanong si Tomas sa ating Panginoong Hesukristo kung saan wika siya pupunta. So sumagot ang ating Panginoon na ang daan kung saan siya tutungo ay siya mismo. Siya ang daan, katotohanan at ang buhay. At sa talatang ito, kadugtong po yon ang sagot niya kay Tomas. Dito po sinasabi ni Jesus na hindi lamang siya ang daan,
patungo sa langit, siya din po ang nagpapahayag kung sino ang Ama. Kung sino ang Ama. So sinabi niya dito na kapag nakilala siya at nakita siya ng mga tao, parang din daw po nilang nakita ang Ama sa langit. Ito po ay sapagkat, gaya na ng madalas ko nang naituturo at sinasabi ko sa inyo, ang lahat po ng katangian ng Ama ay siya din pong taglay-taglay na katangian ng anak. Kung ang Ama po ay meron pong walang hanggang kapangyarihan o yung tinatawag po na omnipotence, gayon din po ang kanyang anak na si Jesus. Kung ang Ama po ay nasa lahat ng dako o tinatawag na omnipresence, gayon din po ang kanyang anak. At kung ang Ama ay maalam sa lahat, yung tinatawag na omniscience, gayon din po ang anak. Lahat ng katangian ng Ama ay katangian din po ng kanyang anak. Kaya yung ating titulo, mga kapatid, mga binamahal, ay like Father, like Son. So yung introduction ko kanina, maraming semblance, yung aking mga anak sa akin na nakikita yung aking mga katangian at aking mga features, pero hindi po perfect. Kasi naalala ninyo na yung bahagi din ng aking mga anak ay ang kanilang ina. So lahat ng magagandang katangian sa kanya. Yung mga di masyadong maganda, mula sa akin. So, pero ang ating Panginoong Jesus, lahat ng katangian ng Ama nakuha ng ating Panginoong Jesus. Taglay-taglay ho niya. Kaya hindi po mababang uring Diyos ang ating Panginoong Jesus. Sapagkat lahat ng katangian ng pagka-Diyos ng Ama ay siya ring katangian ng pagka-Diyos ng anak. Ito ho ang ating Panginoong Jesus na ating sinasambat, sinasampalatayanan. Bakit? Sapagkat siya po ang tinatawag na larawan ng Diyos na hindi nakikita ayon sa Colosas 1, talatang 15. Po, si Kristo po ang sinag ng kalwalhatian ng Diyos ayon sa Hebreo 1:3. Si Kristo po ang nagpapakilala sa Diyos Ama ayon sa Juan 1, talatang 18. Ito po ang dahilan ng ating Panginoong Jesucristo, kaya ho niya nasabi in verse 7, mga kapatid, na ang nakakilala at nakakita sa Kanya ay para na rin daw hong nakakilala at nakakita sa Ama, sapagkat parehas po silang ng katangian. Ngunit gaya po ni Tomas, hindi din po naunawaan ni Felipe ang ibig sabihin dito ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya naman po, nagkaroon siya ng kakaibang kahilingan. Ayon ho doon sa verse 8. Ano ho ang sabi niya? Sa verse 8, sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. So, parang mapapansin nyo dito na hindi pa rin niya nakuha yung ibig sabihin ng ating Panginoong Jesus. Kung paano hindi rin nakuha ni Tomas ang ibig sabihin ng ating Panginoong Jesus. Na mga kapatid, hindi po sinasabi dito ni Felipe na literal po niyang hinihiling na makita ng mukhaan ang Ama. Bilang Hudyo, mga kapatid, alam po ni Felipe na imposible yon, sapagkat ang pinapaniwala ang Diyos ng mga Hudyo ay siya po ay isang espiritu. So walang paraan na siya ay makikita natin by our physical eyes. Maliban po dito, alam din po ni Felipe bilang Hudyo, sa liwanag po ng kanyang karunungan sa lumang tipan, na ang lahat ng makakakita sa Diyos Ama o sa kay Yahweh ay mamamatay. Dahil po sa taglay niyang labis at tindi ng kanyang kalwalhatian na hindi kaya nating i-take. No? So hindi po nagpapakamatay dito si Felipe sa kanyang kahilingan na makita ho niya ang Ama. Hinihiling po niya dito sa ating Panginoong Jesucristo marahil kung paano po nagpakita si Yahweh o ang Ama kay Moises, gayon din po niya hinihiling na magpakita ito sa kanya. Maaaring hinihiling niya na ang tawag po doon ay theophany, na hinihiling po niya na makita nila ang kalwalhatian ng Ama sa pamamagitan ng nasusunog na maliit na halaman, o kaya naman makita niya ang kalwalhatian ng Ama sa pamamagitan ng isang bundok, bagay na naranasan ng kanyang mga ninuno sa lumang tipan. So hindi niya na-realize, mga kapatid at mga minamahal, na mas
dakila at higit na pambihira ang kanyang karanasan kaysa doon sa nais niyang maranasan na naranasan nila Moises dito po sa pagkakataong ito, sapagkat nasa harapan na po niya mismo ang anak ng Diyos. So kung yung naranasan ni Moises, bagamat iyon po ay pagpapakita pa rin ng kaluwalhatian ng Diyos, higit na namamalas o nakikita ng sino mang tao na nakasalubong ng ating Panginoon Diyos ang kaluwalhatian po niya sa persona ng kanyang anak, namely ang ating Panginoong Hesukristo. Wala na pong ibang mas hihigit na paraan upang mas makilala natin ang Ama kundi sa pamamagitan niya. Pero hindi pa rin po yun nare-realize ni Felipe. Kaya naman po itinuwid po ng ating Panginoong Jesus si Felipe sa kakupadan po niyang umunawa at sumampalataya sa sinasabi at pinapakita ng ating Panginoong Jesus. Ang sabi niya sa verse 9, tingnan niyo po, sumagot si Jesus, "Kay tagal na ninyo akong kasama, hanggang ngayon hindi mo pa ako kilala, Felipe? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama?" So mula pa po sa simula ng ministeryo ng ating Panginoong Jesus dito sa lupa, kasama na ho niya si Felipe. Narinig niya at personal niyang namalas yung lahat ng mga dakilang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Narinig niya, na rekta niyang sinabi na siya ang ako nga, siya si Yahweh. Ano po? Narinig niya na siya ang anak ng Diyos, therefore siya rin po ay Diyos. At nakita niya yung dakilang mga himala na tanging ang Diyos lamang po ang makagagawa. Nakita niya ang kaluwalhatian ng logos, ng berbo, ng salita na punong-puno ng biyaya at katotohanan ayon sa Juan 1, talatang 14. Nung sa kabila po ng lahat ng ito, hindi pa din niya naunawaan na ang nakakita sa anak ay katumbas na din ho ng nakakita sa Ama, sapagkat ang buong katangian ng Ama ay katangian ng anak. So sa ganung paraan mga kapatid, makikita natin kung sino ang Ama. Makikita natin ang katangian niya na fully nahahayag, mas buong nahahayag sa persona ng kanyang anak na si Jesus. So kung gusto mong maunawaan pa kung sino ang Ama, tingnan mo ang ating Panginoong Hesukristo at lubos mo siyang makikilala. Ngunit hindi lamang po natin makikilala ang Ama sa pamamagitan ng pagtingin sa kanyang anak o katangian ng kanyang anak. Sa pangalawa po nating punto, makikita natin na makikilala din natin ang Ama sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng anak. Pakikinig sa mga salita ng anak. Tingnan niyo po yung banggit in verse 10, mga kapatid. Hindi ka ba naniniwalang ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo. Napansin niyo po yan? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo. Ngunit ang Ama na nananatili sa akin ang siyang humahanap ng kanyang, o gumaganap rather ng kanyang gawain. So, sa talata pong ito, mababasa natin ang pagiging isa ng Ama at ng anak. No? Sila ay isa. No? Sabi niya, ang sabi po ni Jesus, siya daw po ay nasa Ama at ang Ama daw po ay nasa Kanya. Nakita niyo po yon? Naiintindihan niyo ho ba yung ibig sabihin nun? Si Jesus ay nasa Ama at yung Ama ay nasa Kanya. So, meron po ditong nangyayaring mutual indwelling. Nananahan daw ang anak sa Ama at ang Ama ay nananahan sa anak. At ito po ay napakalaking misteryo mga kapatid. Kaya ako tinatanong kung naiintindihan ninyo. Kasi nung pinag-aaralan ko to, paano nangyari yun? Nananahan ng anak sa Ama. Pero yung Ama nananahan din sa anak. Ano ba talaga? Diba? Kung pag-iisipan nyo, bilang sa lohay ka ng tao, sasabog yung utak natin. Hindi natin maiintindihan to. Kasi mga kapatid, ito po ay misteryo. Ano po? Hindi ito basta-basta nauunawaan ng lohika ng tao. Pero mga kapatid, kapag po sinabing misteryo, kakaiba po yan sa mga napapanood ninyo sa telebisyon na, halimbawa, yung palabas ni Jessica Soho kapag ka malapit na mag-November. O kaya naman, may nauuso ngayon, yung Exorcist. Ano? Kapag sinabi nilang misteryo, bagay na hindi talaga maintindihan. Ano? Pero sa pananampalatayang Kristiyano, kapag ka sinabi hong misteryo,
Bagamat ito'y hindi natin naiintindihan ngayon, maiintindihan natin yan sa hinaharap. No? Sapagkat, bagamat ito'y misteryo, hindi natin maunawaan ngayon dahil sa kakulangan natin ng kaalaman, pero hindi ibig sabihin nun, hindi iyon totoo o iyon po ay kalokohan lamang. At mga kapatid, yung pananahan ng ama sa anak at ang pananahan ng anak sa ama ay hindi po mapapaliwanag ng kung anumang pananampalataya maliban sa paniniwala sa doktrina ng Trinidad. No, kaya mahalaga po yung fundamental ng pananampalataya na pinag-aaralan natin sa Sunday School. Tanging ang ating aral lamang sa pagiging Trinidad ng Diyos ang makakapagbigay ng sense sa sinasabi ho dito ng ating Panginoong Hesukristo. No? Paano po natin masasabi, mga kapatid? Dito po makikita natin, mga kapatid at mga minamahal, yung distinction ng ama at ng anak. Bagamat isa sila, pero dito makikita natin hindi sila pareho. Hindi sila iisa ng persona. No? Iba yung ama sa anak at iba ang anak sa ama at gayon din sa Espiritu Santo. Magkaiba po silang persona mga kapatid, pero iisa silang Diyos. Paano po natin nasabi? Kasi nananahan ng ama sa anak at ang anak sa ama. Nakikita niyo ba mga kapatid na biblical yung ating paniniwala sa doktrina ng Trinidad? No, yung iba, parang minamaliit yung ating aral tungkol dito. Yan daw ay hindi biblical, yan daw po ay illogical. Pero yun yung nakikita natin sa Scripture. No? Yung pagiging isa ng dalawang persona ito, kasama yung Espiritu Santo, sila ay tatlong persona, ayon sa Matthew 28, ay nakikita nating malinaw na hindi sila magkakaibang Diyos na separate. Sila ho ay iisang Diyos. Tatlong persona, in this case, yung dalawang persona yung nakikita natin, magkaibang persona, pero iisang Diyos. May sinasabi dito. At ganyan po ang ating paniniwala kung sino ang Diyos. Siya ay isa, ngunit mayroon siyang tatlong persona. Ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. So sila pong lahat ay 100% Diyos na bumubuo sa iisang Diyos. Again, hindi ko hinihiling na maintindihan ho natin ng buo yung mga bagay na iyon sapagkat yan ay misteryo, pero gusto kong tanggapin natin yan as a fact kasi iyan ay sinasabi ng salita ng Diyos kahit hindi natin lubos na maintindihan. Ang tatlong personang ito ng iisang Diyos ay meron pong tinatawag na perfect harmony sa isa't isa. Kumbaga mga kapatid, hindi sila nagkakagalit-galit. No, di ba minsan may pinapayo tayo sa mga pinapayuhan natin, uy, mahirap yung masyado kayong magkakasama sa bahay. Darating yung punto, magkakagalit-galit kayo kasi mas mainam pa kayo, layo-layo kayo. No? Di ba? Ganun yung pinapayo natin minsan. Pero yung tatlong personalidad sa iisang Diyos, hindi sila nagkakagalit-galit, hindi sila nagkikiskisan, hindi sila nagkakaroon ng tensyon, hindi sila nagkakaroon ng hindi pagkakaunawan. They are in perfect harmony. Maayos ang kanilang relasyon from past eternity hanggang sa eternity future. Kaya naman po nasabi ng ating Panginoong Hesus na lahat ng kanyang sinasabi ay nagmula sa Ama at hindi lamang po sa Kanya. At ang lahat naman po ng sinasabi niya ay ginaganap ng Ama. Nakita niyo yung harmony? Yung sinasabi niya, hindi lang galing sa Kanya sarili, galing sa Ama. Yung ginagawa niya, yung sinasabi niya ay ginagawa naman wika ng kanyang ama. So, meron ditong harmonious relationship or perfect harmony. Kaya naman mga kapatid, ang salita ni Kristo, gusto ko maunawaan natin, ay kasing bigat ng salita ng Ama sapagkat siya at ang Ama ay iisa. So, mahalaga pong maintindihan natin yan sapagkat may mga paniniwala sa panahon natin ngayon gaya ng paniniwala ng mga Muslim at mga Judaismo na hindi masyadong kinikilala ho nila ang salita ni Kristo. Na para sa kanila, yung kinikilala lang nila ay yung lumang tipan. Pero yung salita ng Diyos sa bagong tipan, yung salita ni Kristo sa bagong tipan, hindi po yan nila tinatanaw na kapantay ng salita ng Diyos sa lumang tipan. Pero sa talatang 10, mababasa ho natin na yung salita ni Jesus ay kasing bigat daw po ng salita ng Diyos Ama.
Kaya naman po, malalaman din natin yung kalooban niya at makikilala din po natin siya ng lubusan, hindi lamang po sa mga salita ng Diyos sa lumang tipan, kundi maging sa salita ni Kristo. In fact, mas lalo nating makikilala ang Diyos kung atin pong babasahin, lalo na yung ating mga Biblia sa bagong tipan. Sapagkat ang huling salita ng Diyos, sa mga huling araw, sa panahon po natin ngayon, tayo namumuhay na sa huling mga araw, ay nahahayag sa pamamagitan ng kanyang anak. Ito na yung fuller revelation. Kung yung Old Testament ay hindi pa kumpleto, mas nahahayag ang kakumpletuhan ng kanyang revelasyon at kalooban pagdating sa bagong tipan. At yan po ay nagmumula sa kapahayagan ng kanyang anak na si Jesus ayon sa Hebreo 1:1 hanggang 2. So ang salita ng kanyang anak ay nasusulat sa bagong tipan. Of course, gumamit siya ng mga alagad, iba, mga apostol at mga alalay, kasamahan ng mga apostol para maisulat ito. Pero lahat ng isinulat ng mga apostol at ng mga disipulo po nila ay nagmulan lahat sa katuruan at sinabi at buhay ng ating Panginoong Jesucristo. In that sense, masasabi natin ang bagong tipan ay salita ni Kristo as a whole. So mga kapatid, hindi po natin lubusang makikilala ang Diyos sa pamamagitan lamang po ng pagbasa ng lumang tipan. Bagamat marami tayong mga katotohanang matututunan tungkol sa Kanya, pero masasabi kong kulang yung ating magiging kaalaman kung sino ang Diyos kung hindi po natin babasahin ang bagong tipan. Sapagkat sa bagong tipan, mga kapatid at mga pinamahal, nahahayag ang buong katangian ng Diyos sa pamamagitan ng persona ng Kanyang anak. Kaya mahalaga po bilang aplikasyon, mga kapatid, sa ating daily Bible reading. Mga kapatid, nagbabasa pa po ba kayo ng Bible araw-araw? Alam nyo, nagsawa na ako mag-send doon sa group chat eh. Sabi ko, try ko nga hindi mag-send ng Bible reading plan. Napansin nyo, di ako nagsesend. Titingnan ko kung mayroong mag-aapila. Pastor, wala pa yung Bible reading plan. Wala eh. Wala naman yata ka kung sumusunod sa Bible reading plan. So, di ko na lang husinin. So, hanggat walang nagtatanong, nung nasa na tayo ngayon, hindi tayo magsesend. Naisip ko naman, baka naman may iba silang Bible reading plan na binabasa. So, ganoon naman tayo ka-gracious. Hindi naman natin kayo ginadjudge. So, pero ang akin pong bilin sa inyo bilang inyong pastor, wag lang ho kayong magkasya sa lumang tipan. Blessing yan, maganda yan. Pero basahin nyo rin ho ang bagong tipan. Kasi minsan, masyado tayong nalilibang, nasisiyahan. Babasahin lang natin, puro Proverbs. Basta gusto ko karunungan, puro Proverbs lang. Maganda ho yun. Hindi ko sinasabing masama yun. Rumunong ka ng rumunong, sa pagbasa ng kawikaan. Gusto ko naman awit, kasi napakakulay ng awit. Mahilig ako sa poetry. Ako ay makata, puro awit. Okay lang din yun, salita ng Diyos yan eh. Ang sinasabi ko lang ho dito, huwag kayo lang doon magkakasya sa inyong pagkaalaman kung sino ang Diyos. Basahin nyo ang buong Biblia. Basahin nyo ang bagong tipan. Sapagkat dito mababasa ninyo ng kumpleto kung sino ang Diyos sa kapahayagan ng kanyang anak na si Jesus. So dyan po makakatulong yung ating Bible reading plan. So, makikilala natin ang Ama sa pamamagitan ng pagtingin sa mga katangian ng anak, verses 7 to 9. Makikilala natin ang Ama sa pamamagitan ng pakikinig sa mga salita ng anak. Verse 10, panghuli, makikilala natin ang Ama sa pamamagitan ng pag-obserba sa mga gawa ng anak. Makikilala natin ang Ama sa pamamagitan ng pag-obserba sa mga gawa ng anak. Please note verse 11, huling talata. Maniwala kayo sa akin. Ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. So, inulit na naman yung sinabi niya sa verse 10. Kung ayaw ninyong maniwala na sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. Nakita niyo, lalo na yung last part. Maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. So, bakit po ito sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo? Ito po ay sapagkat hindi lang po yung sinasabi niya o yung mga katuruan niya ang nagmumula daw sa Ama. Maging ang kanyang mga gawa, particularly yung mga himalang ginawa niya na ay nagpapahayag din, hindi lang tungkol sa kanya, kundi sa Ama na sumasa kanya. Sa makatuwid mga kapatid, hindi lamang yung ginagawa
yung mga ginagawa niya noong nagkatawang tao siya sa sarili niyang kalooban. Ito din po ay bunga at bunsod ng kalooban ng kanyang Ama sa langit. Kung gayon, lahat po ng ginagawa ng ating Panginoong Hesukristo during His earthly ministry ay may tuturing din po nating gawa ng kaniyang Ama. And of course, kasama niya doon ang Holy Spirit, gawa ng banal na Trinidad. So kaya naman po lahat ng ginagawa ni Jesus, nung siya po ay nagkatawang tao, gaya halimbawa ng pagpapagaling ng mga may sakit, pagpaparami ng mga pagkain, paglakad sa tubig, pagbuhay sa mga patay, at maging yung kanyang pagkabuhay muli, ay mai-attribute din ho natin bilang gawa ng kanyang Ama. So lahat ng ginawa ni Jesus Christ ay hindi lamang niya gawa sa sarili niya. Ito rin ay gawa ng kanyang Ama sa langit. At yamang gawa din ng Ama kay Kristo Jesus, pinapahayag din ng mga gawa ni Jesus ang mga gawa ng Ama. So sa pamamagitan ng gawa ni Jesus Christ, mas makikilala natin ang Ama sapagkat ang mga ginawa ni Jesus Christ ay pawang gawa rin ng kanyang Ama sa langit. Makikilala natin ang Diyos. Balikan ko yung main truth. Makikilala natin ang Diyos Ama sa pamamagitan ng Diyos Anak. Makikilala natin siya makikilala natin ang Ama sa pamamagitan ng pagtingin sa mga katangian ng anak. Makikilala natin ang Ama sa pamamagitan ng pakikinig sa mga salita ng anak. Makikilala natin ang Ama sa pamamagitan ng pag-obserba sa mga gawa ng anak. So now, ano pong dapat natin maging tugon sa mga katotohanan ng ating narinig ngayong umaga? Ang sabi niya again sa verse 11, babalikan ko doon, pansinin niyo po yung sinabi ng ating Panginoong Jesus na dapat maging tugon ni Felipe at natin sa panahon po natin ngayon. Ang sabi sa verse 11, maniwala kayo sa akin. Ayun ang gusto ni Jesus sa mga katotohanan narinig nyo ngayon. Maniwala kayo sa akin. Ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. So ang tanong ko sa iyo, kapatid, naniniwala ka ba sa mga sinasabi at ginagawa dito ng ating Panginoong Hesus? Tunay na bang nakikilala mo siya? Mga kapatid, hindi lamang po sapat na makilala mo siya o yung tungkol sa Kanya. Mahalaga rin po na makilala mo siya ng personal sa iyong buhay. Sapagkat hindi ka maliligtas sa pamamagitan lang ng kaalaman tungkol sa Kanya. Maliligtas ka sa pamamagitan ng pagkakaroon mo ng personal na relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. At mangyayari lang po na magkaroon ka ng talagang ugnayan sa Kanya, kung saan makikilala mo siya ng lubos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanyang Ebanghelyo. Paniwalaan mo na si Jesucristo ay namatay para sa iyo 2,000 taon nang mahigit ang nakakaraan. Paniwalaan mo na siya'y nabuhay muli bilang patunay na nagtagumpay siya sa pagbabayad ng iyong mga kasalanan. Sampalatayanan mo yon at iyon lamang at magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Sa ganung paraan lang, kapatid, ikaw magkakaroon ng personal na relasyon sa Ama. Sa ganung paraan lamang, kapatid, magkakaroon ka ng tunay na pagkakakilala sa Diyos. Kung ikaw naman po ay naligtas na, hindi pa po natatapos ang iyong paglalakbay para mas makilala mo ang Panginoong Diyos. Kahit ako ay pastor na, hindi ko masasabing wala na akong kailangang matutunan tungkol sa Diyos. Marami pa po tayong kailangang matutunan tungkol sa Kanya upang makilala pa natin siya. So, kung gayon, hinihikayat kitang magpakalalim pa sa iyong pagkakakilala sa Kanya. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng pagkilala mo sa Kanyang anak. Again, siya po yung kapahayagan ng Diyos. So maging laman po ito, mga kapatid, ng inyong mga panalangin sa araw-araw. Ipag-pray mo palagi, Panginoon, sa araw-araw, gusto pa kitang makilala. I want to know you more. Nagiging prayer niyo po ba yun? I mean, sa araw-araw ng iyong buhay, yun ba yung iniiyak ng iyong puso? Na gusto mo pang mas lumalim sa pagkakakilala mo sa Diyos. Gusto mo pang mas maging personal siya sa iyong buhay. Na ayaw mong maging dry yung iyong relationship sa Kanya. Na ayaw mong maging level 1, level 2 lang yung iyong relationship sa Kanya. Gusto mong mag-grow sa iyong knowledge at personal na
relasyon sa Kanya. So, maging prayer mo yan araw-araw, kapatid. Ama, gusto kitang makilala. Ipakita mo sa akin kung sino ka sa pamamagitan ng iyong anak. At yan yung maging motivation mo sa pag-araw-araw mong pagbubulay ng salita ng Diyos. No? Alam niyo, mga kapatid, kung bakit minsan parang nakakatamad magbasa ng Bible. Tinitingnan lang kasi natin yung pagbabasa ng Bible na parang obligasyon. Ano, parang checklist. Kasi Kristiyano ko, expected ako magbasa ng Bible. So, sige na nga. Tapos minsan ay nakikita nyo parang tinatamad na kayo, parang wala naman sa sarili nyo yung pagbasa ng Bible. No? Mga kapatid, palitan natin yung mindset natin. No? Sa pagbabasa natin ng Bible, isipin natin na ito ay banal na aklat ng Diyos kung saan dito natin siya lubusan pang makikilala. So kung ganun yung iyong mindset, no? Dito mo makikilala ang ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, meron kang magiging bagong lakas at kasabikan na buksan ito araw-araw. Habang pinapanalangin mo na lubos mo siyang makilala. So, maging motivasyon mo yon sa pagbubulay mo araw-araw ng salita ng Diyos, yung makilala pa siya. At maging masipag ka, kapatid, sa pagdalo sa mga gawain kung saan si Kristo lamang ang pinapangaral at itinataas. No? Huwag kang a-absent sa mga gawain. No? Sa mga worship services, prayer meeting, o kahit anuman pong mga gawain kung saan alam mo na ay pinapahayag doon ay walang iba kundi si Jesucristo. No? Daluhan po natin yan. At sa ganung paraan, lalalim tayo sa pagkakakilala sa Kanya. So, alalahanin po natin, mga kapatid at mga minamahal, makikilala natin ang Diyos sa pamamagitan ng Diyos Anak. Purihin po ang ating Panginoong Diyos.